nagtatalo sila about sa consume. So sabi nga si Chamami kasi may kausap kahapon at yung parang yung consul o yung namamahala dito na Ginyana ay pupunta rito sa may Nueva Ecija. Ano kaya ibig sabihin niya ng gano'n? Meron pang papatawag pa siya ng consul, di ba? Anong connection? Pag-uwi nila. Usually ganun din nung nasa Africa kami kay Aling Marta, yung nanay niya. Nagpatawag pa ng ganyan, mga eksena ng gano'n na habang tumatagal, mas lalong naging mabigat. Naging mabigat yung sitwasyon dahil sa mga ganyan-ganyan. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Magandang tanghali na po ngayon. At ngayon po ay papunta po tayo sa mga ITAS at meron po tayong dadalhin doon. So galing tayo kila Chamame at hindi okay yung sitwasyon sa bahay nila. Kaya ako ay nagpaalam na rin. At may nagaganap na pagtatalo regarding na naman sa pag-uwi ng mga bata. So syempre alam niyo naman po na uuwi na ang mga bata at confirm na yon, meron ng ticket at ang binili namin ticket ay hanggang Malabo muna. So siguro papabaunan ko na lang si Chamami ng pera kasi hindi ko alam paano i-book yung ticket. Ang nangyayari po kasi ganito, pagka nag-book po kayo ng ticket, usually pag return ticket mga amigo, ang company namin sila ang nagbo-book doon kasi iba-iba yung oras ng nila. Iba-iba yung oras ng yung flight, pagka local flight, hapon, minsan tanghali, ganyan. Hindi nasusunod. So, wala kaming hindi ko pa alam kung paano i-book yun sa local flight. Kaya ang mangyayari po ay papabaunan ko na sa kami ng pera and then bahala na siguro siya magpapalit doon. Alam ko pwede naman ng dollar eh. So, yung international flight from Pilipinas to, ang maging flight nila ay Pilipinas, tapos sa Ethiopia, yan. Hindi ko alam kung Hong Kong ata, Hong Kong, Thailand. Kaya check ko nga muna. Ang flight nila ay, hindi ko masyado kasing intindi. Basta eto, para at least alam. Bali, ang flight nila ay, Manila to Addis Ababa, Ethiopia. Ay, ano na agad siya? Manila to Addis, tapos pagkayari, diretso na sa Ethiopia to, from Ethiopia to Malabo na. Bali, ang pinagawa ko pong ticket mga amigo ay ganito pala. Ayun, bali, makakarating sila sa sa Malabo, 11:40. Usually, ang dating po ng ang flight po sa international flight from Philippines to mga alas 12 ng tanghali, makakarating ka. So, possible niyan, mga alas 3, alas 4, yun yung flight papunta sa Bata, local flight yon. So, ang pinili namin kasi ticket sa kanila ay ganito. Meron pala silang babayaran na travel tax pa at terminal fee. Tapos, ang ticket po ay refundable. Pinili ko talaga refundable, rebookable, pero non-endorsable. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-endorse. Parang hindi siguro pwedeng ibigay sa iba, ganun ba? Yung ticket. O non-reroutable. O hindi po pwedeng ipalitan ng lugar kung saan kung ano yung flight mo, yun na yun. Pero pwedeng i-rebook, pwedeng i-refund. Yun po. Tapos, meron palang travel tax siya, 16,220. Tapos may terminal fee na 550. Yun po yung ticket nila. So, ang nakalagay kasi dito, Ethiopian Airlines. Sinabay ko siya kay Aya. Tapos from Manila, kataka lang ako bakit walang diretso na agad siya sa Addis Ababa, sa Ethiopia. Tapos from Ethiopia, diretso na siya sa Malabo. So, medyo madali yung nila. Madali yung kanyang travel, madali yung travel nila. And then nagpabook tayo sa kaibigan natin na may travel agency, Travel Tours. Yun. So dapat sa taga Imus Cavite lang si Ate Jackie. Tapos maraming salamat nga kay Ate Jackie Lu na tunulungan tayo sa pagbo-book ng ticket kasi kung nag-check kami na kung kami po ang magbo-book medyo medyo mahal. Parang umaabot ng 90 plus ganun. Tapos iba-iba kada araw nagbabago yung presyo. Pero nung nagtanong kami sa ibang agency, sabi ganoon ang sa ticket daw hanggang August daw magkakamukha yung rate, sabi niya. Siguro depende sa travel agency. So ayun, madaling salita kasi galing ako kay Chimame nung yun. May katalunan nila at sinasabi gano'n ng bata sinasabi gano'n ni Amir na ano gagawin ko sa Guinea, ano gagawin ko sa Africa. So paulit-ulit na lang na issue, paulit-ulit na lang na sinasabi gano'n.
At sabing gano'n na kung ay na lang ay sundin mo yung nanay mo. Tapos yung sabi ko na pagka ako okay na pwede ka na bumalik dito, sabi ko sa kanya, umiiyak-iyak yung bata at saka sobrang hindi niya matanggap kasi na siya ay babalik na sa Africa. So kahit si Vivian hindi niya matanggap. Pero para daw walang problema, i-accept na nga, sige na babalik. Pero grabe, mabigat sa bata. Tapos nagtatalo sila about sa konsul. So sabing gano'n, si Chamami kasi may kausap kahapon at yung parang yung konsul o yung namamahala dito na Guineana ay pupunta rito sa may Nueva Ecija. So yung konsul po mga amigo ay pupunta rin sa Nueva Ecija anytime daw. So hindi ko na tinanong kay Chamami ang reason, pero parang nagagalit si Amir. Parang sabi niya, ba't papupunta mo yan? Para saan pa ang pagpunta dito ng konsul? So yun, sabi ni Chamami para pag-usapan yung ganyan. Ayun, may nagsisama sa ganyan, yung mga meeting kahit na nasa Africa. Pagka may mga problema ganyan, may mga meeting. So, yun yung laging nangyayari, may mga meeting. Hindi ko masyadong kumbaga, sa akin, hindi man lang niya ako tanongin kung kailangan ba ng meeting pag ganyan. Uuwi din naman sila, di ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya nagulat ako kanina nung kausap ko si Chamame at sabi sa akin ni Chamame ay meron daw konsul na pupunta dito na yun namamahala doon sa mga Afrikano dito sa may Pilipinas, sa mga Guineano. So, edi yun, after nang nag-usap sila, nagagalit si Amir. Sabi nga ni Amir, bakit daw kailangan pa na merong papuntahin yung konsul dito, ano daw ba magagawa nun? Yun yung pinipilit niya. Kaya umiyak tong si Amir kasi nga bakit daw papupuntahin pa dito, wala naman daw problema. Kaya sabi niya, mami, kailangan daw dapat pag-usapan. Sa akin din naman, alam naman kasi talaga pag-uusapan. Ano ba pag-uusapan? Uuwi na sila sa Africa, di ba? Ano pang eksena nun? Para saan pa para saan pa, di ba? Para saan pa yung pagpunta ng konsul dito, tapos magko-commute lang daw from Manila, tapos ganun. Meron siya kausap kasing Guineana, meron siyang kausap na Afrikana kahapon. So sa loob-loob ko, ano kaya ibig sabihin niya ng ganun? Meron pang papatawag pa siya ng konsul, di ba? Anong connection sa pag-uwi nila? Ganun. Usually ganun din nang nasa Africa kami kay Aling Marta, yung nanay niya. Patawag pa ng ganyan, mga eksena ng gano'n na meeting. So, kahit di naman importante, kaya nagagalit si Amir. Sabi nga niyan, para saan? Ano pa? Di ba uuwi na kami? Ganun. Para daw pag-usapan yung may pag-usapan. Ano pag-uusapan nga? Ay nako, sabi ko, sige kako, kung gusto mo magpapunta ng konsul dito sa bahay, wala namang problema. Pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan. Ganun lang naman. Kung gusto magpunta ng, konsul dito sa Nueva Ecija, papuntahin mo, pag-uusapan. Ganun. Kaya lang sa akin kasi, parang gusto ko lang naman na Gusto ko lang na pagbigyan ko ano gusto niya. Kasi ayokong kontrahin . Total, alam naman niya na ginagawa niya. Basta may ticket na sila at uuwi naman sila. Kasi kinausap ko na, isang beses ko siya kinausap, sure ka ba ako na uuwi? Oo daw. Sure ka ba ako na pabayaran ko yung ticket? Sure naman daw. So sure ka ba ako na yung mga anak mo ayaw mong iwanan din sa Pilipinas? Sure naman daw. So maraming option mga amigo ang ibinigay ko sa nanay kay Chamame. Maraming option akong ibinigay sa kanya para at least magkaroon pa rin ng pagkakataon na makapag-aral yung mga bata. Ang sabi ko sa kanya, isa pang option, uwi ka ng Equatorial Guinea, mabakasyon ka habang pinapagawa yung bahay mo doon, malilibang ka, sama muna si Sophie tsaka si Alima, sabi ko sa kanyang ganun. And then kapag nag-aaral yung mga bata dito, di ako na ang bahala. Kukuha ako ng katulong para sa tagapaglaba, tagapagluto, lahat ganun. So yun, hindi pumayag ang nanay. Ang sabi nga hayaan mabuhay yung mga bata na sila ang gumagawa, ganyan. Nag-aaral, pwede ba naman na nag-aaral ganun. Pero hindi pa rin niya in-accept. So marami tayong option na ibinigay sa kanya. At lahat ng option na yun para sa ikabubuti nila. So syempre ayaw natin bitawan at ayaw natin i-let go yung pag-alis nila dito. Pero sa nangyayari kasi at sa base na rin sa nanay, base na sa aking kay Lenlen, sa mga kaibigan ko, itigil na at hayaan kung ano ang gusto niya.
So sa akin, maluwag na po sa aking puso ang nangyayari. Kumbaga, nakabili ng ticket, may ticket na, bayad na, aalis na lang sila, sasabihin siya kay Aya. So yun na yun, wala nang dapat pag-usapan pa. So hindi ko alam kung anong reason kung bakit may mga ganyang kusul pa na pupunta rito. Sabi ko na lang, sige, okay lang. Ganun lang naman kung saan siya magiging komportable, sabi ko nga, yun ang gawin, yun ang ating tapos sabi nga gano'n ng anak, bakit daw yung kumbaga pumayag na nga si Vivian, si Amir talaga hindi talaga mapayag, ayaw niya, sabi niya ayaw umuwi. So yung pagsagot ni Amir, yun yung nakapagpa-trigger kay Chamame na sinasabi na walang respeto. Kumbaga actually nung bata naman tayo, ganyan tayo, dumaan din tayo sa point na ganyan na medyo sumasagot tayo sa mga magulang natin, akala natin tama yung ginagawa natin. So sa case na to, sa nangyayari na to, may mga point naman ng bawat isa. So point naman ni Chamame, syempre hindi man niya pwedeng iwanan yung mga anak niya rito na para hindi siya makakampante, pero yung mga bata naman nilalaban yung future nila. So yun po mga amigo, tingnan po natin kapag dumating po yung consul, sabi niya may maghaharap-harap daw, magmi-meeting, yung mga ganon. Kasi narinig ko habang nag-uusap sila kagabi, nasa amin si Jamie kagabi, meron siya kausap na babae na ang lugar daw ng ito ay San Isidro, hanapin mo sa Roel Francisco, ganyan. So may mga eksenang ganun na ang lugar daw ay San Isidro, Santo Cristo, San Isidro, Roel Francisco, malapit daw sa Caron. Yun yung sasabi niya, yun yung naririnig ko kahapon na kausap niya, pero hindi ko masyado inintindi. At ngayon, ikinuwento nga ni Chamame na meron nung araw pupunta rito na isang Guineana. So we will see kung sino yun, dahil wala naman ako idea. And we will see kung bakit kailangan pang kung ano yung pag-uusapan. So habang tumatagal, mas lalong naging mabigat yung sitwasyon dahil sa mga ganyang nalalaman na eksena. So sa akin naman, ang concern ko ngayon ay makabalik sila ng ligtas sa Equatorial Guinea. Makabalik sila na walang problema, at saka makabalik sila na magiging masaya sila. So ano man yung tahaking nilang landas ay nasa sa kanila po yun. Maaaring may pagkakamali ako, sila. So ang mahalaga po ay maayos at walang maayos ito at walang sama ng loob. Maganda yung maghihiwalay o magse-separate ng landas ng merong peace of mind, at saka wala kang dinadalang sama ng loob sa iyong puso. Yun ang mahalaga. Kaya kanina habang nagtatalo-talo sila, sabi ko, maayos natin ito ng may kalumanayan at hindi nagtatalo-talo. So yung sasagot yung anak, si Amir, sasagot si Chamame, magtatalo sila, yung mga ganun, yun ang hindi okay. Sabi ko, mag-usap kayo ng maayos. So ayun po mga amigo, abangan po natin kung ano yung sabi ni Chamameng Consul, kung kailan makakarating, sana payagan tayo na may video para naman malaman natin kung ano yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas, o sitwasyon ng mga Afrikano sa Pilipinas. Pero for sure ay aalis po sila nang wala namang problema, dahil unang-una hindi naman tayo nagkulang sa kanila at hindi natin pinabayaan ang mga ito. So ayun po mga amigo, thank you so much po at God bless po. Salamat po sa pakikinig ng aking istorya na kung saan ito ang tunay na buhay namin dito sa Nueva Ecija, na minsan malungkot, minsan ay masaya, pero kadalasan ay nagkakaroon ng problema at naaayos naman. So thank you so much po mga amigo at God bless.